Inang ina ka, nasa Boracay ako nagkita kayo ng kabit mo, nasa Taiwan ako nagkita kayo ng kabit mo. Boom! Pasok! Usapang kabit po tayo ngayon. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Ang hindi ko rin lang kasi maintindihan, bakit mo ipopost yung ganitong klaseng video na kung saan dapat closed door nyo pinag-uusapan to. Diba? Kaya pala sinasabi ko minsan dito kayo magstay sa kondo, ayaw mo. Kaya pala uwi-uwi ka lagi ng Bulacan tuwing aalis ako. Dahil sumasalisi pala kayo ng kabit mo. O diba? Eh kung nagpaalam na lang sana si Guy, di problem solve. Walang mukha mo. Kinain mo ba? This is one of the wrong things that you're supposed to be talking about when you're dealing with infidelity. Because these are sordid details na wala namang ikakaambag doon sa pagresolba ng current issues or current woes na pinagdadaanan nyo. O diba, ano naman kung kinain niya, kung nilaplap niya, kung dinilaan niya, kung ano man parte ng katawan niya. It's not going to help you resolve the current issue. Diba? Well, the better questions should be, what does it mean for you? Iniisip mo ba ako nung ginawa mo yon? Ano yung nagain mo nung ginawa mo yung pagtataksil? Those would undermine the reason kung bakit nangyari yung infidelity. Imbis na tatanungin mo siya, kinain mo siya? Ilang beses kayo nilabasan? Diba? Those are not the questions that you should be asking for. Ay, bakit hindi mo kakainin na ginagawa? Ay, nako. May point naman siya. Nag-all the way ka na nga, hindi mo pa ginawa lahat, di ba? But again, you are focusing on the wrong details of the story. You will not be able to find the root cause kung bakit nangyari yon, kung mali yung mga bagay na itatanong mo. And ang pinaka-importante din is yung gawin mong safe yung feeling ng partner mo towards telling you what is true. Kasi again, pag pinangunahan mo ng yung ganyang klaseng usapan, expect mo na hindi magsasabi yan ng totoo. Sasabihin niya yung mga bagay na gusto mo lang marinig. Diba? Kinain mo na nga eh. Sabi niya pa dito, isang beses mo nga lang ako kinain eh. Kaya bihira ako umabot pag nagsisex tayo eh. Sabi pa ng kabit mo, kinakamusta nga siya lagi ni Carlo tuwing pumupunta ka dito sa kondo. Ibig sabihin, may contact pa kayo, nagkikita pa kayo, kahit pinupuntahan mo na ako, sinusuyo mo na ako dito sa kondo. Boom! Yung may tawag doon, yung namamangka sa dalawang ilog. Namon, nagkita pa kayo. And kagabi lang, galing mismo sa bibig mo, sabi mo, February kayo natapos. Hindi lang ako ang nakarinig, may witnesses ako. Nag-iiba ka na naman ng statement. Kasi nga, bakit hindi siya mag-iiba ng statement? Tatanggapin mo ba yung katotohanan or pagagalitan mo lang siya ng pagagalitan dahil naging totoo siya? Again, pinaka-importante sa pag-aayos ng away mag-asawa is yung capacity nyong dalawa to accept what is true. Hindi lang yung tanggapin mo kung ano yung gusto mong marinig. Mari na po kalabo. Anak ako nga kami ng February. Ang labo ng February kasi hindi na ako lumalabas noon. Hindi na ako lumalabas ng February. Hindi ka lumalabas ng February? Eh, nasa Boracay nga ako, kaya nga kita inaway kasi lumabas ka nung walang pasabi. Usually yung paglabas kasi na yan, it's a sign na nasasakal yung tao. Again, pag nagsabi ba yan, papayagan mo ba?
Kung papayagan mo, of course, magiging open ka ba doon sa mga bagay na gagawin niya. Kasi kung hindi niya rin magugustuhan yung paglabas niya. 'Di ba? Kaya anong gagawin niya? Magtatago yan, magsisinungaling, hindi magsasabi ng totoo yan. Kasi nga, again, pagagalitan mo or hindi mo magugustuhan yung katotohanan na nilalahad ng taong nagsasabi sa'yo. Oh, hindi ka lumalabas ng February? Ngayon, pero hindi na. Boy, huling-huli ka na naman sa sarili mong bebe. Oh, Wala na. ano? Kasi pathological liar ka kasi! Hindi ako pathological liar. Liar ka! Okay na. Hindi na. Again, there's a reason why people lie. It's because when they try to be honest about what they feel and what they think, people punish them. And what do you get when you punish a person for doing something? Of course, hindi na nila gagawin yan. 'Di ba? Ang problema kasi, pag nagsabi ng katotohanan yung isang tao at hindi nagustuhan nung kabilang tao, matik, papagalitan yan, and then of course yung kabila, matututunan niyang magsinungaling kasi nga hindi naman accepted yung katotohanan na nilalahad niya. Salita pa ay ganun din naman. Para saan pa? February, wala na akong anomalya. Clean na ako nun. Wala na akong ginagawa ano nun. Hindi ka clean! Wala! Never kang naging clean dahil hindi ka naman aamin sa akin na may kung hindi pa kita nahuli. Tama? Hindi ka naawa sa akin habang kinakanta dito? Habang kinakanta dito, di ka naawa sa akin? Bumalik ka dito, buhay na buhay ka na naman. Ang ina mo, inalagaan kita. Kaya samahan kita sa check-up mo. Puta, kaya bang gawin na ng kabit mo? Bumalik ka sa akin, ang gaan-gaan ng buhay mo. Samantala ako, araw-araw, hirap na hirap. Tangina! Never mo akong binigyan ng sagot. Kung hindi ko ba nahuli, napakabuti ng Diyos sa akin. Sana na. Hindi ka naman kinulang sa akin sa hindi rin ako pabigat sa'yo. Nalamon pa nga kita ng 7 taon eh. Hindi ako madamo sa'yo, hindi ako mahigpit sa'yo. Tangina, saan ako nagkulang? Tangina, libog na libog ka? Libog na libog ka? Ha? Wala kang pera, putang ina pampala mo sa mga anak mo, pero putang ina pamamokpok meron ka! Tangina mo! Hindi ka na may sakit ako noong mga panahon na yun, may sakit ako. Alam mo yung masyado kasing dinadownplay ng mga Pilipino yung libog. And it's also one of the most misunderstood thing. Kung paano gumagana ang libog, kung anong nagpo-fuel dito, kung ano yung mga triggers nito, at ano yung nagagawa ng mga tao para dito. Kasi masyado na natin siyang tinago sa baol at never natin siyang diniscuss para mapag-usapan ng maigi, maintindihan, maunawaan para nang sa gayon maiwasan yung mga ganitong moments na ikakasira ng pamilya natin. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.